Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Jaconessa Tina Carpio ng CRC Makati. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Joshua chapter 13 verses 24 to 28. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Panibagong pagkakataon na maranasan ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, dalangin namin ang iyong pagpatnubay at ang karunungan na nagmumula sa iyo upang maintindihan namin at maisabuhay ang mga aral na ito. Itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan ka sa lahat ng iyong ginagawa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Atin pong basahin ang nilalaman ng Joshua chapter 13 verses 24 to 28. Binigyan na rin ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang bawat angkan sa lipi ni Gad. Napunta sa kanila ang Jazer, ang buong Gilead at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer na katapat ng Raba. Sakop nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang Ramot Mispa at Bethonim at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga nasasakupan ng Lodebar. Sa kapatagan naman ng Jordan, ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Beth Haram, Beth Nimra, Sukot, Zafon at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa ilog Jordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang ibinigay sa mga angkan ng lipi ni Gad. Sa unang basa, tila isa lamang itong listahan ng mga lugar at hangganan ng lupa. Pero kung titigil tayo sandali at pagninilayan ito, makikita natin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kahit sa maliit na detalye. Ito ay bahagi ng paglalaan ng mga lupa sa mga lipi ng Israel. Sa kasong ito, ang lipi ng Gad ay binigyan ng lupa sa silangang bahagi ng Jordan River. Bago pa man tumawid sa Jordan, humiling na sila kay Moises na manirahan sa lupain ito dahil ito'y mainam para sa kanilang mga hayop. Pumayag si Moises sa kondisyon na tutulong pa rin sila sa mga labanan sa lupang Kanaan. Makikita natin dito na tinupad ng Diyos ang kanyang bahagi. Binigyan niya sila ng mga lupang pangako. Merong tatlong simpleng aral mula sa mga talatang ito. Una, tapat ang Diyos kahit matagal dumating ang sagot. Hindi agad natanggap ni God or ng God ang lupain nila. Kailangan pa nilang lumaban kasama ang ibang tribo bago sila makauwi. Pero sa huli, tinupad ng Diyos ang usapan. Maiisip natin, minsan, nakalimutan na ata ako ng Diyos. Pero gaya ng God, baka pinapaalala lang niya na anak, hindi ako nakakalimot. Hintayin mo lamang, tapat ako. Sabi nga po sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas, sabi ng Diyos. Pangalawa, may nakalaan talaga para sa'yo. Hindi pinag-agawa ng mga lupa. Bawat tribo may parte. Hindi man ito pare-pareho, pero ito ay ayon sa plano ng Diyos. Sa buhay ba may kanya-kanyang lupa ang bawat isa? Trabaho, calling, pamilya, o ministry. Huwag nating ikumpara. Basta't galing kay Lord, tiyak na sapat at tama ito para sa'yo. Pangatlo, ang pagsunod ang daan papunta sa pagpapala. Naalala mo ba na kahit nakuha na ng God ang lupa nila, tumulong pa rin silang lumaban kasama ang ibang tribo. Hindi sila agad umuwi. Sumunod sila at sa huli, tinanggap nila ang lupang pangako. Sa mga panahong may pinapagawa ba si Lord sa'yo ngayon, pero parang gusto mo na lang tumiwas, tandaan, sa pagsunod, nandoon ang pagpapala. Sabi din sa Deuteronomio 28:1-2, kung susundin nyo ang aking mga utos, pagpapalain ko kayo. Minsan ang mga simpleng listahan sa Biblia gaya ng Joshua 13 verses 24-28 ay paalala na walang nakakalimutang detalye ang Diyos. May nakalaan para sa iyo, may parte ka at darating ito sa tamang oras basta't patuloy kang magtiwala at sumunod. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po kasi hindi ka nakakalimot. Kahit minsan hindi ko agad nakikita ang sagot, alam kong gumagawa ka. Turuan mo po ako maghintay ng may tiwala at sumunod
sumunod ng may tapang. Bigyan mo rin po ako ng pusong marunong makontento sa bahagi na inilaan mo para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa Tinapay Mula sa Langit. Malaya din po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng Panginoon at muli magandang umaga po.